Welcome to Politics and Beyond, a non-point the podcast election series that delves into the heart of politics. I'm excited to bring you insightful conversations with public officials and personalities. Together, we'll explore their opinions, analysis, plans, and aspirations for a better Philippines to empower the Filipino electorate for the upcoming national and local elections. So join me as we navigate through this crucial discussion right here on Politics and Beyond. Welcome na naman po dito sa isang episode sa Politics and Beyond. And for this episode, we have a very special guest. Kanya pong iniaalok ang kanyang sarili, oras at karunungan sa sambayanang Pilipino bilang isang senador for the 2025 national elections. Siya po ang dating representative ng Gabriela Party List. Everyone, please help me welcome dito po sa Politics and Beyond, Liza Maza. Ma'am, thank you for saying yes to this conversation, and finally, welcome po dito sa Politics and Beyond. Yes, salamat Franz, at magandang araw sa iyo at sa lahat ng subaybay ng iyong podcast. Okay. Again, nais ko lang pumapasalamat sa inyo, ma'am, at sa lahat ng bumubuo ng inyong team, no, for squishing us to your busy schedule, dahil alam ko iba po ang labanan pag nasa Senado, very as per the campaigning, per reaching more people. And again, thank you for this very wonderful opportunity. At bilang panimula po, no, I just wanna know kung ano po ang inyong naging turning point sa pagdesisyon na kayo po'y sumabak muli, no? Bagamat hindi na ikaw ay isang veterano ng maituturing, but ito ay kinukonsider ko pong personally, no? Ito yung pagbabalik, at ang akin pong pagbasa dito ay bumabalik po kayo sa mas malaking arena. Ito ay sa Senado. Ano po yung naging turning point ninyo na muling bumalik at makibaka muli para sa sambayan ng Pilipino? Well, actually, I never left, no? It's just that I changed platforms, no? Okay. Pero ng activist, and nung 2010, actually, if you remember, ako at saka si Casatur, tumakbo Okay. na. So, unfortunately, hindi kami pinalad na makapwesto. And then, and then after that, naging cabinet member ako from 2016 to 2018. Yes. As convener of the National Anti-Poverty Commission. Yes. Yes. Ngayon, totoo, nagbabalik ako sa electoral arena, no? Bilang tumatakbo sa Senado, kasama ang 10 pa na pinapatakbo sa ilalim ng Makabayan Coalition. At bakit? Dahil sa, alam naman natin, France, grabe yung crisis natin ngayon di ba? Yung nagsasabi na sila'y mahirap, yung nag-rate ang sarili nila na mahirap, self-rated poverty, about 3 to 65%, no, ng ating mga kababayan sinasabi mahirap sila. Nandiyan din yung grabing political crisis natin ngayon dahil sa, ay nako, kung titingnan natin yung tumatakbo ngayon, no, ang kalakan paling pa rin doon sa mga traditional politiko, yung mga political dynasties, no? Aking threat sa ating demokrasya ngayon talaga ay itong paglawig, pagdami ng mga opisyalis natin na galing sa political dynasty. At dahil nga sa matinding problema natin ay talagang kami sa Makabayan, ang sinabi natin, kailangan mag-offer talaga tayo ng alternative. Hindi na pwede yung papatsi-patsi lamang na solusyon. Buo ng isang plataforma para sa kagyat na ginhawa, para sa kalayaan at kasarinlan. So ito ang nag-inspire sa akin. At actually, on a personal note, parang dahil nga doon sa matinding krisis ngayon, sa lahat ng aspeto ng buhay ng Pilipino, this test run. No? Okay. Sabi ko, it's an expression of my protest, pero hindi lang basta ako nagpo-protesta, dapat meron din akong i-offer na solusyon. Okay. Kaya nga tumakbo ako ngayon sa mga senatoriable ng Makabayan. What I like about your sharing, ma'am, is that ang motivation mo po kasi ay, I believe that
ultimately politics is a personal decision. But what I like about your sharing is that more than your personal, your personal decision, para yung yung motivation mo talaga, the biggest motivation is for the Filipino people. At para sa akin, no, the way I see it is that kakaunti na lamang o iba wala na nga na parang yung politiko ay kanilang motivation ay para sa ikabubuti ng ating mga kababayang Pilipino. You make mention also kanina, ma'am, that this hindi ito yung unang pagtakbo ninyo, di ba? Yeah. Sa Senado. Gusto ko lamang itanong kung ano yung kaibahan nito kumpara doon sa una mong pagtakbo, no? Anong kaibahan nito sa pagtakbo mo sa 2025 in terms of the way you approach people, the way you reach out to people, I mean, the way you reintroduce yourself? Dahil alam ko sa pagkakataong ito, getting the message across is one thing, no? Parang kailangan mag-offer ng alternative and kayo yun sa grupo ninyo. But, winning the election is other thing. I mean, how do you make sure that this time you will win this time? Ano yung ginagawa ninyo in terms of campaigning, in terms of how you approach the issues, how you introduce yourself? Anong kaibahan sa campaign na ito ngayon vis-a-vis noong dati? Ano yung kailangan yung binago? Ano yung kailangan yung... Yes. Yes. So ang isa na napakalitaw na kaibahan ay yung mas wala ngayon ang krisis ng ating bansa. So ito, ramdam ito ng lahat, no? Ngayon wala ka na ring mapapagpilian doon sa mga tradisyonal. Hindi mo, hindi ba, hindi ka pwedeng pumanig doon sa kadiliman at saka yung yung kasamaan, di ba? So kailangan magbigay tayo ng alternative doon sa. So kami naman talagang tumatayo bilang talagang oposisyon mula sa hanay ng bayan, no? So isa 'yon. Pangalawa, syempre wala ako ngayon sa hindi ako nakaupo ngayon. So hindi ako incumbent katulad ng last. So I will have to reintroduce myself, no? Ngayon kasi noon if you remember, kami dalawa ni Casatur ay naging guest Nationalista Party. Yes. Ni Senator Villar at the time. Ngayon, we are really as makabayan. So, wala kaming link doon sa mga traditional parties. At syempre, kung ikaw nakalink sa traditional parties, meron ka ring lalamuyan na mas malawak, di ba? Yung traditional parties, mas malawak talaga rin ang kanilang reach. Pero kami, ang importante naman sa amin ngayon ay naisisiwalat namin, na ipapaliwanag namin yung komprehensibong solusyon doon sa at mainam din yon dahil sa doon nga sa tindi ng problema, kailangan na maunawaan ng mamamayan na merong alternatiba doon sa matagal na patakaran sa ating bansa. Okay. Kaya nga programa namin sa plataforma, yung dalawang mahahalagang economic policies, yung tunay sa lupa at saka yung pambansang realisasyon, talagang ito yung haligi ng aming plataforma. Sapagkat sa tingin namin, pagka ito yung na-implement natin, ay susulong na sa landas ng pag-unlad ang ating ekonomiya. Okay. Oo. So, ang isa pa, kasi ito yung ating mga productive sectors, di ba? Okay. Sure, at saka yung industry or manufacturing sector. So, pag naisaayos natin yan, talagang na hindi tayo nakadepende doon sa mga dayuhan, sa agrikultura, yung 'di ba merong liberalization, ang gusto namin sa ilalim ng tunay na reforma sa lupa, talagang ating pauunlarin yung ating mga magsasaka, magkakaroon tayo talaga ng redistribution of land. Rin ng mga magsasaka ang lupa nila at bibigyan ng suporta ang ating mga magsasaka para mapaunlad ang sakahan, no? Yun naman sa pagmamanufacture, it's about time that we develop our own
industry, national industry. At ganun din lalo na yung mga key industries like for example yung water, yung ating transportation, no? Yung ating electricity ay tayo ang magpaunlad niyan at tayo ang magmay at talagang yung ating pharmaceutical industry. Ang dami nating mga dito resources, ang dami nating mga halamang gamot. Pero hindi natin na papaunlad ito para maging mga gamot or drugs na ma-access ng mas mura ng ating mga kababayan. So ito yung batayan namin na programa. At pagka naisulong natin itong mga productive sectors ng ating ekonomiya, mas malaki ang kita natin na pwede na para maging libre ang edukasyon at saka yung pagpapagamot at iba pang mga basic necessities ng ating mga kababayang naghihirap. Okay. My initial takeaway in that sharing, no, parang pinaghandaan, pinag-isipan ang mga plataforma, hindi lamang nung katulad nung ibang tumatakbo, no, ng mga senador na sa tingin ko parang kinopya o hinugot lang kung saan-saan ang mga but dito kay Ma'am Liza Maza at sa kanyang iba pang grupo, no, pinag-isipan, talagang tinututukan talaga yung mga sektor na kailangan solusyonan at kailangang gawing priority kumbaga. At napakaganda dahil again kakaunti na lamang, no, sa aking pag-o-observe ang ganyang mga tumatakbong senador na talagang tututukan yung mga sektor na ito. Kumbaga holistic yung kanilang approach, hindi lang sa iisang sektor but sinisigurado na iba't ibang sektor ang makikinabang kapag naupo si Ma'am, 10 ng kanyang mga kasama pa sa Makabayan Block. You make mention a while ago doon sa sharing po natin, Ma'am, na mas advantage talaga pag may linkage kayo ng mga big political parties. No, that's true to our system. Huwag na tayong magpaka, but in this election, but honestly, Ma'am, in this election, paano nyo po ginagawa ng paraan in terms of pondo, in terms of, yung paraang makaikot? Dahil alam naman natin sa eleksyon natin, ang kalaban natin talaga is malaki yung makinarya ng iba, tapos may kakayahan silang umikot. How do you weigh this out in terms of the machinery, no? Na makikita nyo talaga is the biggest difference between your group and the others. I mean, how do you weigh these considerations? Yes, talagang mahirap, no? Lalo na sa pondo. Kasi nga, alam naman natin, galing kami sa aktivismo, sa malaki at mahabang panahon ay volunteerismo talaga ang nagpapagulong sa amin. Pero yan din ngayon ang amin talagang pinagyayaman at ina-access, no? Yung sense of volunteerism na aming mga members at hindi lang kami kung hindi yung paparami na adherence namin na talagang ang tingin ng nila ay importante itong mga plataforma at importante na mailagay yung kanilang tunay na representante, yung tunay na boses nila sa Senado. Kaya talagang kahit piso-piso, talagang tanggap namin yan no? 10 piso, 10 piso. And we are continuing with our fundraising drive, no? Yung volunteer work, no? At saka yung panawagan halimbawa namin, kahit bawat isa na lang sa inyo, kahit magsabit kayo ng Manila paper doon sa inyong mga sari-sari store o di kaya yung asako, sulatan nyo na lang o pintahan nyo, napakalaking tulong na yon na ilagay nyo, iboto yung Makabayan, iboto si Liza Maza. So yung mga so we are harnessing the creativity and volunteerism para talaga maisulong yung kampanya. But we are also working with others like, no, marami naman din na mga local candidates na naniniwala din doon sa aming plataforma. Also to push it, so doon naman, meron din kaming cooperation sa kanila. Okay. Kumbaga, you are just exhausting sa lahat ng avenues kung saan pwede kayong makakuha ng suporta at of course, boto. Dahil alam natin, election is about numbers and widening the base. No? At yan ay talagang pinag-iigihan at pinagbubutihan ng mga
katulad ni Ma'am Liza Maza at ang kanyang mga kagrupo na again palakasin at palawakin ang kanilang hanay, no? Ma'am, I did read in your profile, and you can correct me if I'm wrong, no, in 2016 you were parang appointed as the secretary of the Anti-Poverty Commission, and then in 2018 you resigned, no, because you had your personal reasons at the time. But I also read in your profile that kinasuhan kayo ng I just forgot, with other two personalities. I just want to get your initial reaction to that, no? Nasanay na ho ba kayo na paminsan-minsan talagang inililink kayo, no, na parang iba, parang sinasabi nila na komunista daw kayo, and minsan kinakasuhan na lang kayo ng without from nowhere, no? How do you weigh these things out? And ngayong papatakbo kayo sa Senado, I assume na parang may mga gumagawa na naman ng ganyan for just a demolition job. How do you react to this? I mean, do you naiirita ba kayo, or you just keep it your cool? How does your family react to this? I mean, for all these years, no? Yeah. Actually, alam mo, Franz, 47 years na akong aktivista. Pamula ng sa UP. At pamula ko, talagang binabansagan na nung kung ano-ano. No? Hanggang tumindi na nga yan, noong 2007, kung matatandaan natin, kami yung tinaguri ang Batasan 6. Diba? Ng mga aktivista kami, tapos inakusahan kami ng rebellion. Diba? That was during the time of former President Gloria Macapagal Arroyo. Pero lahat ng yan ay nilabanan namin hanggang Korte Suprema at nabasura lahat ng kaso na yan. Actually, doon, pinagalitan pa nga ng Korte Suprema yung Department of Justice. That was headed at the time by the who became the National Secretary, National Security Advisor, si Norberto Gonzales. At sinabi sa kanya na wag gamitin ang posisyon para sikilin ang karapatan ng mga ito, ano? So anyway, lahat ito nabasura. Pero during the time, 2007, meron silang isang tinira. No? And it was a murder case. Of course, yung gawa-gawang kaso. And nireactivate yung murder case na yon nung mga 2018. Issue ng warrant of arrest. I was then a sitting member of the cabinet. When the run. Of course, nilabanan ko ulit yan. At nanalo na naman, nakwash yung warrant of arrest at saka na-dismiss yung gawa-gawang kaso. Okay. But then, at the time, nakita ko na wala nang pag-asa yung gobyerno na yun ni Duterte. Dahil yung mga lahat, tinalikuran niya, di ba? Ang dami niyang pangako nung tumatakbo siya, hindi ba? So lahat yan, kanyang, binaliwala na, at hindi lang yon, pinabalik pa nila yung mga Marcoses, di ba? Nung kanyang pinayagan na ilibing sa libingan ng mga bayani si Marcos, at ganun din yung mga pamilya, no? At saka si GMA at yung mga pamilya. Sabi ko, kung ganito na ang itsura ulit ng gobyerno, ay binalik na ulit yung mga old forces, at hindi lang yon, natayo na rin yung NTF-ELCAC, nagkaroon na ng ang daming mga repressive measures, orders, si dating Presidente Duterte. Sabi ko, hindi na ito yung path ng pagbabago. That's why I resigned. Okay. Okay. Tanong ko lang, ma'am, where do you get this certain character of fierceness? I mean, bata pa lang ho ba kayo, ganyan na? Or parang sadyang nahubog lang, no? Dahil, I mean, I really admire that the certain character of fierceness dahil tayo po ay nasa demokrasya, no? And I really, that kind of character, again, is very commendable. But do you think, saan niyo po yan nakuha, ma'am? Nahubog lang ba o talagang bata pa lang kayo, you were taught by your parents na parang ipaglaban talaga, no, kung ano yung gusto? Dahil again, as the way I see it, kakaunti na lamang ang ating mga politiko na talagang
bumabangga sa pader kung kailangan para lang ipaglaban ang welfare ng sambayanang Pilipino? But siguro sabihin natin na yung paghubog din sa amin ng aming mga magulang, yun talagang hinubog kami sa magandang ugali at saka doon sa pag-stand doon sa mga paniniwala mo, no, doon sa commitment mo, no. So napaka-positibo noon. Tapos ako naging mahilig na rin ako sa napaka-introspective ko. Mahilig na rin ako mag-aral tungkol sa ano ba nangyayari sa lipunan natin ngayon. High school pa, may ganun na ako. And then mas lalo pa itong napalalim, napaunlad. Noong actual na naging aktivista na ako, nung ako ay nasa UP, nung kolehiyo, at nagkaroon na talagang ma-expose din doon sa buhay ng mga maralitang lungsod, di ba? Buhay ng mga magsasaka. Well, to tell you frankly, I came from a middle-class family. At the time, hindi ko pa alam na mga ganun nangyayari, no? Pero when I was exposed to the poverty at saka yung political repression, mas lalong lumalim ang aking pagnanais na dapat akong mag-contribute in my own, in my own way kung paano mababago yung lipunan natin. Kaya pumasok ako sa aktivismo at hanggang ngayon nandito ako. Kaya sabihin natin, mas napalalim pa yung aking commitment para labanan and to speak truth to power. Dahil na rin doon sa naging mahabang karanasan ko sa pakikibaka na rin. Kumbaga doon na rin ako nahuni. At saka yung ating mga manggagawa, mga magsasaka, yung sitwasyon nila. And para yung sabi ko nga, para yung pagmamadre, nakita mo na yun yung commitment mo. Na to be, maging daluyan ka, no? Maging participant ka, at maging pwersa ka. Idagdag mo ang sarili mo doon sa pwersa ng pagbabago. Okay. Speaking of activism, ma'am, I just want to get your thoughts, no? Dahil, sorry for asking this kind of things, pero it's not every day that I can talk to Aliza Maza, no? I just want to get your thoughts on, speaking of activism, ano po yung thoughts ninyo na parang, number one, inililink kayo palagi sa mga komunista, no? Parang, hindi ba kayo napapagod, naririndi? I mean, the number two, parang ngayon na eleksyon na again, meron ng isang kasamahan ninyo na parang, again, inililink din na parang yung mga aktivista ay kasapi ng mga NPA. How do you react to this? And ano sa tingin ninyo ang magagawa ninyo para supilin yung ganitong mga paulit-ulit na pag-iikot ng mga naratibong ganito na ang intensyon naman ay klarong-klaro na kumbaga, it's a demolition job. But how do you plan to protect yourself from these kinds of narrative twisting? Kumbaga. Oo. Alam mo, pagka sinasabi, ikaw komunista, etc. Sabi ko, naku, ang taas naman ang pagtingin mo sa akin. Hindi naman ako ganun pa. How I wish, no? Kasi Diyos ko, kung titingnan mo sa history at saka doon sa mga ibang bansa, napaka-noble ng mga komunista, di ba? Mm-hmm. Pero ako ay isang national democratic activist, and I have been one since I was in college. Ano yung ibig sabihin ng national democratic activist? Ibig sabihin yan, ikaw ay naniniwala na kailangan talaga, ikaw ay patriotiko, ikaw ay naniniwala, mahal mo ang bansa natin, at ikaw ay naniniwala na dapat ang bansa natin hindi magpakabusa sa dayuhan. Yung dahil sa naniniwala ka na yung mga hindi lang politically democratic but also economically democratic. Ang ibig sabihin, merong distribution of wealth. There should be a more egalitarian society, di ba? Hindi katulad pagka 1% lang ang may hawak ng napakalaking wealth natin, samantalang ang about 50% who are poor ay may hawak din lamang ng kokoonting bahagi ng ating kayamanan bilang isang bansa. So, yung sabihin, there should be more equality in relation to ownership of our resources at saka representation. Kasi yung mas kokonti ang representation, hindi ba? Dapat ang mas marami, mas malaki ang representation. So that's how it means, di ba? Pero ang black propaganda dyan at saka yung red tagging, sinasabi na porke kayo pambansa demokratiko, lahat kayo NPA. At saka ay may armas. No,
that is so untrue. Sapagkat dati kong kilusan or movement is a movement, malawak yan. Merong individual. Ako, when I was a student, I was not organized yet, and individually in what I said about nationalism and democracy. So black propaganda yung mga yan no? Of course, merong component na arm doon sa kasi sa broad movement, pero meron ding hindi arm, meron pang naniniwala sa Diyos, etc., di ba? So, kaya yung mga pagbansag na yan, actually, ito real talk lang ang nakikita yung the likes of NTF-ELCAC, yung ating mga militar at kapulisan, na sinabang din sa pagre-red tag, sapagkat para itaas ang kanilang budget. Diba? Yes. NTF-ELCAC, bilyong piso, I think 18 billion pesos para sa taong ito, that should have spent para doon sa mga pabahay, di ba? Para sa mga para sa agrikultura, etc. So, pero ako naman, kumbaga, ang masamang epekto nito ay nalalagay kami sa bingit ng alanganin kung saan ang aming buhay, ang aming kalayaan ay at stake, di ba? Kahit pa sabihin ng Korte Suprema na ang red tagging is a threat and an attack on liberty at saka yung freedom, no, at saka security ng mga ninuman na nare-red tag, ay binabaliwala ito ng mga red taggers, di ba? At patuloy silang nagre-red tag. Pero, alam mo, yung ikot ko sa mga komunidad, yung sorties namin, hindi na naniniwala yung mga masa Yung kausap namin, kasi pag diniscuss na namin yung pangangailangan na itaas ang sahod, at saka ibaba ang presyo, at saka yung dapat magkaroon ng libreng edukasyon, at saka kalusugan, nag-agree sila. Sila sinasabi nila, ay tama kayo. No? Kaya kami naman, lumalakas ang loob namin doon, kaya patuloy pa rin at buong tapang naming dinadala yung mga hinaing ng ating yan. Okay. Ayun, punta na tayo dito kasi I believe na na-reintroduce na ni Ma'am yung kanyang sarili, napakilala niya yung kanyang background, na nagtatrabaho talaga even when she is in power or not, talagang she's working, And then punta na tayo dito kasi I believe that as a senator, may mga bagay talaga, ma'am, or mga issue na napupunta sa inyong lamesa na hindi tugma or hindi kalakip ng inyong advokasya, Katulad ng ano pong thoughts ninyo dito in terms of handling and in terms of how the current administration is going about the West Philippine Sea issue. Ito ba ay tama? I mean, in as far as the pivotal of the Philippines in the US in terms of handling the West Philippine Sea issue. Ano pong masasabi ninyo? Opo. Unang-una, kaugnay ng West Philippine Sea, kailangan po talagang i-assert natin yung ating napanalunan na doon sa UNCLOS. Na sa atin yung may karapatan tayo na i-explore ito at magamit ang mga economic resources na ito para sa ating benefit, At kailangan nating patuloy na magprotesta doon sa bullying na ginagawa ng China doon sa West Philippine Sea at saka yung pagbobomba doon sa ating mga kapatid na mga mangingisda at pinagbabawalan na mangisda dito sa West Philippine Sea at saka doon sa South China Sea, which is area. Ang nagiging problema lang dito sa issue na ito ngayon ay itong US actually. Kasi ang US parang sinasamantala nila ang issue ng West Philippine Sea, yung conflict natin sa China. Para nang sa ganon, gawin nila ang Pilipinas bilang isang malaking base militar nila. Di ba? Ngayon, siyam na EDCA sites na meron dito. Iniiba kanila ito ng mga armas panggera
at saka mga missile. Imagine dito. At actually, hindi natin alam kung nasaan sila exactly. No? Okay, sige. Itong bagay na ito, kailangan nating iprotesta. Dahil dapat maipambala sa giyera ng Estados Unidos, no? O kumbaga tayo po yung naiipit, no, sa dalawang nag-uumpugang bato. Is it safe to say, ma'am, you can correct, is it safe to say then na parang kumbaga kailangan natin pagbutihin yung ating mga sariling armas, no, in the sense that are you for the modernization of the AFP? What, I mean, is it a yes or a no kung sinasabi ninyong, you've said that the pivotal to the US is problematic in itself. But is it safe to say that you are for the AFP modernization for us to be self-reliant in our own defense capacity? Well, of course, we should be self-reliant and we should modernize our armed forces for the service of the people. Okay. The service of the USA. At saka yung yung dominant power ngayon na nakikipagkutsabahan sa Estados Unidos, not for the service of the Marcoses nor the Dutertes, but for the people. Okay. Natin. Okay. Now, punta naman tayo dito sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon. I believe that you've heard that kulela tayo sa PISA ratings ng science, reading, and mathematics. I mean, this is something, no? Dahil kailangan natin ng isang kalidad at, quality education for us to compete to the workforce. I mean, papaano nyo po, anong plano ninyo kung meron ba? Can you give us specifics? Plano ninyo para mapabuti ang kalidad ng ating edukasyon? Opo. Yung unang-una, kailangan talagang dagdagan natin ang pondo sa ating edukasyon. At least reach the level of the international standard, which is 5% of GDP. Okay. So, ngayon talagang hindi ganun no? Nangyayari. At ang masakit pa dito, kinukurakot ang pondo. Okay. Ay ma-maximize natin para sa edukasyon. Kailangan nating pondohan ang training at saka yung promotion system para sa ating mga teachers. Kasi may problema diyan sa pag-promote ng ating mga teachers. Kailangan natin ng pondo para dagdagan ang ating mga eskwelahan. Diba ito? President Sara Duterte, diba? Yung targets para doon sa school buildings, hindi niya napatupad. Kailangan natin tools, mga computers, etc. para gumaan naman yung ating trabaho ng ating mga teachers at ganun din ng ating mga estudyante. Kailangan din na hindi i-privatize. Kasi talagang in the past 10 years, pina-privatize yung ating edukasyon. Ngayon, dinagdagan pa yung pondo para na ibibigay para doon sa private schools. Kaugnay ng mga K-12, support to K-12 program. But these are private schools, di ba? Sa halip na i-build at saka i-develop yung ating mga public schools. Okay. Talaga natin. At ito talaga yung, ako dito, I'm very convinced that we should tanggalin natin yung K-12 program. Wala nagagawang mabuti itong K-12 program kung hindi dagdag na pahirap sa bawat pamilyang Pilipino na naghihirap na. Next naman, ma'am, we make mention kanina, that same names, same family members are running the Congress and in the Senate, no? What do you think is the solution? I mean, top of mind, na pwede natin gawin para magkaroon tayo ng genuine anti-political dynasty. Dahil alam naman natin sa komposisyon ng Senate at Congress ay malamang hindi nila ipapasa ang genuine anti-political dynasty dahil masasagasaan sila. But top of mind, ano ang maaari pa nating gawin upang tayo ay makapasa or magkaroon ng genuine anti-political dynasty law? Well, of course, patuloy pa rin yan, na kailangan nating
mag-propose ng isang panukalang batas na talagang nagbabawal sa political dynasty. Okay. And makikita natin kung sino sa mga nakaupo ang talagang ayaw at hindi. So they will be exposed. Okay. Pangalawa, kailangan talaga, at tingin ko ultimately action ng taong bayan ito eh. Okay. Matanggal ng political dynasty, maraming mga kapamaraanan, no? Pwede talagang mag people's initiative, pwede talagang mag-rally ang mga mamamayan natin at kung ano pang mga kilos protesta para talaga igiit yung pagtatanggal na ng political dynasty sa ating bansa. So this is what do you call it? This is another pivotal point. Kakakitaan dito kung sino talaga ang para sa pagbabago at sino ang pagbabago. We're down to our last few questions, ma'am, no? I just want to know, no? Although nabanggit mo na ito ng kahapyaw kanina, but I just want to make our conversation a little lighter. Kumbaga, kung nakaikot na po kayo sa kung saan man sa ating bansa, no? Dahil alam natin na pag senador ay nationwide ang kanyang constituency. Kumusta po ang reception sa inyo ng ating mga kababayang Pilipino? That's one. And kung nakausap mo man po sila, no, or sa pag-uusap ninyo ng mga napuntahan ninyong lugar, ano sa tingin ninyo ang mga, at least kung pwede kayong magbigay ng 3 bagay na sinasabi sa inyo ng mga Pilipino na kailangang solusyonan kaagad? Oo. Well, yun na nga, gaya ng sinabi ko kanina, mainit yung pagtanggap nung mamamayan natin pag bumababa kami doon sa mga areas, ano? Kasi talagang binababa namin talagang yung mga palengke, yung mga komunidad. Of course, we also have our meetings, no, with leaders. At doon, mainit ang pagtanggap. So, yung na masasabi ko, talaga yung mataas na presyo ng bilihin. Isa yan. Sabi, lalo na yung bigas, no? Yung pangalawa, sinasabi rin nila yung tungkol sa political dynasty, ang isang nagiging reaction nila ay yung, oo nga, parang sila na lang sila lagi. So yun yung isang komentaryo nila. Tapos yung pangatlo, yung walang kita. Mababa ang kita. Ang sahod, wala silang kita, walang empleyo. So ito yung mga problema na usually naririnig namin sa taong bayan. Again, we're down to our last few questions. Ang lahat po ng mga sinabi ninyo, ma'am, ay narinig na namin, no? Hindi lang sa inyo, kumbaga sa iba pang mga politiko na gustong, sabi nila, maglingkod sa bayan, maglingkod sa mga sambayan ng Pilipino. Ano po ang assurance ni Ma'am Liza Masa sa sambayan ng Pilipino na pag naupo na siya sa Senado ay talagang gagawin niya ng taos-puso ang, na maging mabuti at maayos ang buhay ng ating sambayan ng Pilipino at hindi lamang ito salita lamang? Ano po ang assurance ninyo pag kayo po ay naupo na sa Senado? Ang isa pong pinakamatibay na assurance ay yung track record ko mismo. Pamula pa po nung naging aktivista ako, kahit wala pa ako sa Kongreso, ay sa esensya, ito na rin po mga pinaglalaban ko eh. So kung kahit saan ako pumunta, patuloy ang advokasya ko para sa para sa pambansang industrialisasyon. Kasi sa tingin ko po, ito po ang talagang kailangan natin. No? Ngayon, bilang ehemplo lang, dahil ang isa ko pong sektor na focus ay yung pong OFW natin. Kaya kung aking mga nagawa na tungkol sa OFW, alam niyo, nung panahon pa po na floor contemplation, ako po ay Gabriela. Ako po ay ang Gabriela po ay nanguna doon sa mga pagkilos mula sa maliit na lumaki. Na ang naging dulo po nito ay ang gobyerno ni Presidente Ramos at that time had to really had to enact a law
law on migrant workers. Doon sa protesta ng mamamayan at doon sa na-expose po natin na ang buhay ng mga OFW natin ay hindi lahat masarap. Pero so pamula po noon hanggang doon kay Lisa Mamak, tayo po ay ito naging biktima ng sex trafficking. Tayo ng Anti-Trafficking in Persons Act at Anti-Trafficking in Persons Bill, at ito po ay naging batas. So equal author niyan, pati yung mga ipinush din po natin yung Magna Carta of Women, Anti-Violence Against Women and Children Act, mga sabihin natin breakthrough legislations on women, pati po yung divorce law, atin pong isinusulong yan. So ano po, napakalawak na rin po ng ating track record. Pati doon sa investigation tungkol sa human rights, yung pong violations ng ating mga may kapangyarihan. Tayo nabuksan na investigation kaugnay niyan. Okay. Kumbaga si Liza Maza ay nandito, subok, garantisado at siguradong para sa sambayan ng Pilipino. At bilang pagtatapos ng ating pag-uusap na ito, ma'am, bakit karapat-dapat na iboto si Liza Maza ngayong halalan 2025 sa Senado? Ako po ay si Liza Maza, Presidente ng Makabayan. Ako po ay matagal ng aktivista at dinadala ko po ang aktivismo na ito saan man ako naroon. Nasa Congress ako bilang representante ng Bayan Muna at Kabila Women's Party. Nung po ako ay nasa Office of the President bilang lead convener ng National Anti-Poverty Commission, hindi po ako nagkompromiso sa mga paniniwala ko para sa mga mamamayan nating mahihirap at lalong-lalo na ang mga kababaihan, no, at saka mga OFW. Kaya ito po yung aking patuloy na dadalhin, yun pong pagbabago sa ating lipunan, yung pagwawakas ng korupsyon at political dynasty, yung pagkakaroon po natin ng independent foreign policy na titindig tayo bilang isang bansa na malaya, no? At dala-dala ko po ang tapang at galing ng masa. Number 44 po ang bilang ko sa balota. Liza Maza po. Thank you for tuning in for this week's episode of Politics and Beyond. Stay connected by following our official social media pages for the latest updates. I'm your host, Franz Merida, and I can't wait to dive into our next conversation here on Politics and Beyond.